Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo tinipon upang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig sa hapag ng Eukaristiya, lalo na ngayong araw na ito. Gaya ng sinabi ko po, ay ito'y araw ng kagitingan. Pagamat hindi ito isang kapistahan sa simbahan, ito'y pagdiriwang sa ating bayan. At ang mata ng buong bansa ay nakatingin sa atin sa Bataan. Sapagkat dito sa Bataan ay pamalas natin ang kagitingan ng tao. Handang ibigay ang lahat para sa inang bayan. Kaya't ang biyayang ito ay ating ipagdasal. Kaya nga lagi nating sinasabi din ng ating lalawigan, ng ating probinsya ay bayan ng mga bayani at banal. Sapagkat hindi rin mapaghihiwalay ang pagmamahal sa bayan sa ating pagmamahal sa Diyos. Sinabi ko po yan nung unang araw ng aking pagkakaobispo na ang makadiyos ay makabayan din. Kaya nga ito yung ating ipagdasal habang ginugunita natin ang kagitingan ng nakaraan, lalong manariwa ang kagitingan din at pagmamahal sa bayan sa kasalukuyan. At ito po yung first time ko po na makadalo sa mga pagdiriwang ng Bataan Day at ako po'y natutuwa at sabi ko nga, ganon na lamang ang tingin sa atin ng hindi lang ng bansa kundi ng buong mundo. Kanina nga ay sabi ng ating papal nuncio, no? Siya isang Amerikano at sabi nga niya dun sa Amerika yung mga veterano ay laging bukang bibig ang Bataan, yung Death March sa Bataan. At pinagmamalaki ng iba na sila'y nakasurvive dun sa Death March. At itong nakalipas ding mga araw sa pakipagtulungan ng ating local at provincial government, no, na-meet ko rin po yung ibang mga galing naman sa bansang Hapon. Kaya dito natin makita na mas malawak ang mundo natin. Nga lang dahil minsan ay hirap tayo, no, at yung naranasan din pag hindi, syempre hindi naman lahat nakakaintindi ng English. Kaya minsan nahihirapan din kaming magkaintindihan, no?
Kaya minsan, yan naman tayo magaling mga Pilipino, no? Turo-turo, no? Nguso-nguso, no? At galaw ng kamay para magkaintindihan. At yun ay mahalaga. Mahalaga sa atin yung ganon, yung magkaintindihan. Naalala ko nga noon, sabi ko nga sa inyo, nung bata ko ay madalas dito naman ako nagbabakasyon. Pagbalik ko sa Maynila para sa pasukan, kakamot ang ulo ng mga kaklase ko at kalaro ko kasi pagbalik ko iba na ang punto ko, no? May na ako at no? Kaya pinagkatawanan na nila ako. Pagdating ko doon, sabihin nila, galing ka nagbakasyon ka sa inyo, no? No? At yun yung ano natin, no? So, may kanya-kanya tayong pagkakaiba, may kanya-kanya tayong wika na mas higit na magkakaunawaan. Pero rito ngayon akong bisita, taga Quiapo, no? Pag sinabi nyo sa kanilang 8, sa atin sa Bataan siguro, isipin nyo ano yung 8, no? Makakala nyo sasayaw ng 8-8, no? Pero sa Quiapo, pag sinabi mong 8, yun yung nagbubuhol na yung lubid ng Nazareno sa traslasyon, sa prosesyon. Kaya medyo pag sumigaw na ng 8, yung taga-timon, ibig sabihin nun, alerto na dahil delikado ang takbo ng prosesyon. Mahalaga yung nagkakaintindihan. At yun yung naging problema sa Ebanghelyo ngayon. Hindi nila maintindihan si Jesus. Kaya nga, habang papalapit ang mga mahal na araw, makikita natin isa rin sa dahilan, kaya siya pinako, pinapatay, pinagtulungan, inaway, hindi siya maintindihan ng mga tao. Kaya nga ngayon nagtatalo-talo tungkol sa kalayaan. Sabi ni Jesus, ang sino mang nasa akin, ang sino mang nasa katotohanan, ang tunay na malaya. At sabi ng mga Pariseo, di naman kami alipin malaya din kami. Pero hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Jesus ay kalayaan mula sa kasalanan. Kalayaan mula sa kasinungalingan at kadiliman. Kaya nga nung sinabi rin ni Jesus ang tungkol sa Ama na siya ang anak, hindi rin siya maunawaan ng mga tao. Kaya sabi ng mga tao, mga anak din kami ni Abraham, hindi kami anak sa labas. Pero hindi naman yun ang pinatutungkol ni Jesus, kundi mamuhay bilang anak ng Diyos. At ang tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dumarating ba ang punto sa buhay natin na parang hindi natin maintindihan ng Diyos? Kaya minsan nagtatampo tayo sa Diyos dahil hindi natin maintindihan, bakit ganito nangyayari sa akin ngayon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Nahihirapan ba tayo minsan maunawaan ng Diyos? Minsan, pakiramdam ba natin hindi tayo naiintindihan ng Diyos? Kasi nga po minsan yung dinadasal natin, parang iba ang sagot. Baka kailangan natin lalong maunawaan ng Diyos. Baka kailangan din natin lalong malaman ang wika ng Diyos. Baka kaya pala hindi nagkakaintindihan, katulad ng nangyari sa Pariseo, katulad minsan ng nangyayari sa atin, hindi tayo sanay sa wika ng isa't isa. At ano ba ang wika ng Diyos? Base sa Ebanghelyo natin, katotohanan at pagmamahal. Pag namumuhay daw tayo sa katotohanan, mas maiintindihan natin ng Diyos. Pag hinahayaan mong mabugbog ka ng mga kasinungalingan, ng mga fake news, ng mga chismis, ng mga hindi tamang mga salita, mahihirapan ka talagang maunawaan ng Diyos. Namumuhay ba tayo sa pag-ibig? Kakatulad ng mga Pariseo na laging galit, laging inggit. Kaya hindi nila maunawaan si Jesus. Pero kung meron daw pag-ibig, awa, malasakit, kaya ngayon, di ba, matapos ng digmaan, nakakaisa tayong pilit. Wala Amerika, Hapon, Pilipino,
dahil hinahayaan din natin katotohanan at pag-ibig ang manahan sa atin. Kaya nagkakaintindihan tayo. Kaya nga sana hindi na maulit ang mga gera at away. At nakakalungkot kung wala ng gera, baka naman may gera sa bahay natin. Baka may gera sa barangay natin, sa kalsada ninyo, sa puso ninyo. Sayang naman, wala nang gerang pandaigdig, may gerang pambahay pa pala. May gerang pampuso pa. Kaya sa misang ito yung ipagdasal natin na lagi tayong maging bukas upang lalo natin mas maunawaan ng kalooban ng Diyos. At anong kailangan para lalong maunawaan ng Diyos? Katotohanan at pag-ibig. Nawa, lalong lumago ang katotohanan at pag-ibig sa atin upang sa patuloy nating paglalakbay, mas lalo nating maaninagan, maunawaan, at masunod ang kalooban ng Diyos. Amen.